Sa wakas matatapos na ang paghihintay ng mga boxing fans ni Casimero dahil ang pinakamaangas na boxer ng Pinas ay magkaroon na ng laban. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot. Matapos ang 9 na buwan na walang laban si Casimero mga tol, magbabalik aksyon na ito sa ring. He's a man that hits really hard. Kung saan makakatapat nito ang kilabot na American boxer na si Saul Sanchez na may 21 wins, 3 losses at 12 knockouts sa kanyang kartada na may turing na halimaw ng California, USA. Hindi ito madaling kalaban si Sanchez mga tol dahil bumiktima na ito ng dalawang Pinoy. Ito ay si RV Deniega kung saan tinalo niya via unanimous decision noong October 12, 2023. Ang pangalawa naman ngayon lang July 17, 2024 ay tinalo ni Sanchez si King Arthur Villanueva sa pamamagitan din ng unanimous decision. Sa laban na ito ay lumabas na dihado si Saul Sanchez, ngunit nagawa pa nitong nanalo sa ating Pinoy na si King Arthur. The Beast, Saul Sanchez! At lumaban na ito si Sanchez mga tol sa isang world title fight kontra kay Jason Moloney, ngunit natalo via majority decision para sa WBO Bantamweight title. Habang si Casimero naman mga tol ay nagmula sa siyam na magkasunod na panalo kung saan hindi pa ito natatalo mula noong 2018 at isang 3 division world champion. Naging WBO Bantamweight champion mula nang tinalo ni Casimero si Zolani Tete via technical knockout sa round 3. Can't find the clean shot and he falls down. Nadepensahan ni Casimero ang WBO belt kay Doc Maika via technical knockout sa round 3. Yung kalaban ko yan, pag matamaan ko yan, putol ulo yan. At kay Guillermo Rigondo via split decision. Champion Jariel Alas Casimero! At matagal itong naghamon sa monster ng Japan na si Naoya Inoue para sa unification fight. Kaya si Maika talaga yung yung masasalo niya lahat, yung galit at saka inis. Hanggang sa binawi na lang ng WBO ang belt ni Casimero dahil sa 2 beses na cancel ang kanilang laban ni Paul Butler. Bago ang laban ng Casimero versus Sanchez mga tol, atin mo nang balikan itong laban ni Casimero kontra sa pinakamatigas na knockout artist na nakalaban ni Cuadro Alas. Ito ay ang nagmula sa lahi ng pinakamatapang na Indiano, ang WBO interim bantamweight champion na si Ricardo Espinoza Franco. May 23 wins at 20 knockouts sa kanyang kartada na binansagang Cobra dahil sa lakas ng mga kamao nito na alaga naman ni Juan Manuel Marquez at nagmula pa sa 13 na magkasunod na panalo. Halika mga tol, ating panoorin kung paano pinabagsak ni Casimero itong matigas na bata ni Marquez. Dala ni Casimero mga tol ang 26 wins, 4 losses at may 18 knockouts kontra sa champion na si Franco naman na may 23 wins, 2 losses at 20 knockouts. Ito ay para sa depensa ni Franco sa WBO interim bantamweight title na naganap sa Dignity Sports Park sa Carson, California, USA. Sa pagbungad pa lang ng unang round mga tol, mainit na kaagad ang palitan ng suntok ng dalawang boxers na nagpakawala ng mga malalakas na kombinasyon. Sa round 3 mga tol, tumama ang mga solidong suntok ni Casimero, ngunit talagang nagpakita ng tibay itong si Franco na nakapatama din ng suntok.
Dito sa kalagitnaan ng laban mga tol, para bang hindi tinatabla ng mga suntok ni Casimero itong si Franco na tuloy pa rin sa pag-atake. Mula sa solidong kanan ni Casimero, bagsak si Franco, ngunit tumayo pa ito at lumaban. Tuloy ang mainit na aksyon dito sa round 8 mga tol, na gustong bumawi ni Franco mula sa pagbagsak. Dito sa round 10 mga tol, mga malalakas na suntok na ang naipatama ni Franco, ngunit nagpakita din ng tibay itong si Casimero. Dito sa round 12 mga tol, ang tinaguriang Cobra na si Franco ay nagmistulang bulati ng tinamaan ni Casimero. Mula sa mabilis na kombinasyon ni Casimero na tumama, bagsak ulit si Franco. Nakatayo man ito ngunit bistadong nasaktan. Dito na tinapos ni Casimero mga tol ang paghihirap ni Franco at inawat na ng referee ang laban. Panalo si Casimero mga tol via technical knockout sa round 12 at naging WBO interim champion. Sa inyo namang palagay mga tol, mag-world champion pa kaya ulit si Casimero? Pag-usapan na lang natin yan sa baba at salamat sa inyong suporta. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.